dahil ngayon makakausap na po natin ang ating pong butihing kalihim mula sa Department of Energy, Secretary Sharon S. Garin ngayong umaga pong ito. Secretary Garin, ma'am, magandang umaga po. Secretary Garin, ma'am. Good morning, Al. Good morning po sa lahat. Good morning po, ma'am. Salamat At po maraming sa salamat pag-imbita po sa sa akin. pagsagot sa aming tawag ngayong umaga. Ano po ang Yes, comment nyo? can you hear me? Yes po. Wala po ba? Secretary Garin, ano pong comment nyo dun sa sinasabi at sa mga balitang lumalabas na ang Pilipinas daw ay may pinakamahal na singil sa kuryente sa ASEAN? Opo, kinonfirm po yan nung press briefing namin. At sa ngayong buwan po, no, hindi naman palagi, pero yes, in this month, pinakamataas yung Pilipinas compared to Singapore. Singapore usually is the highest. Second tayo actually. Pero ngayon po, number 1 tayo. So, yun nga, it's reflective na kailangan talaga reforma sa ating electricity na structure, no? Opo. Secretary, ano po ang mga long-term plans naman natin para sa karagdagang supply ng produktong petrolyo dahil nagpapatuloy pa rin ang sigalot dyan sa gitnang silangan dahilan para tumaas po at magkaroon tayo ng mga fuel price hikes? Opo, actually yung long term andyan na, papasok na siya mga 2028. Marami pong mga bagong planta papasok po sa Visayas, halimbawa mga 3 or 4 na mga baseload natin makukumpleto 2028, 29, 30. Pero hindi kasi ganun kabilis mag-construct eh. So, ang problema talaga natin is yung midterm or yung immediate. Kaya ngayon po, meron pong papasok po na sa Cebu na isang base load sa mga August. Tapos dadagdagan po natin ng mga batteries. Actually, bukas may i-install na ng mga 50 megawatts. So, pinapabilis po namin yung mga midterm kasi long-term may solusyon na tayo eh. Apo, at pag-usapan din natin, Secretary Garin, yung ilang pang mga solusyon na ginagawa po ng Department of Energy. Nabalitaan po namin, makikibalita po kami ulit sa inyo ngayon, yung National Oil Stockpiling Program po na proyekto ng Maharlika Investment Corporation sa pakikipagtulungan po sa PNOC. Opo, actually, eto naman sa oil naman, wala naman tayong krisis sa supply, no? Ang crisis is hindi naman cost ng Pilipinas, pero kailangan defensive tayo or protective tayo sa bansa natin. So kailangan talaga, what have we learned from this oil crisis? Kailangan talaga mag-stock tayo ng oil, So kausap na yung Maharlika, Philippine National Oil Company, tsaka yung DOE po, hinahanapan natin ng paraan para mapabilis po na immediate i-rush natin, mag-stock piling tayo, magtayo tayo ng sarili nating tangke at para meron pong reserva yung gobyerno mismo, hindi lang yung mga private companies natin. So, magkakausap na and then hopefully po soon matapos na yung mga feasibility study at makakonstruct na tayo immediately. Opo. At Secretary, we are also exploring other alternative forms of energy sources. Nakatakda po pala at pinaplano na natin first Philippine nuclear power generation by 2035 hanggang 2038. Ano pong plano natin dito? Baka isa talaga yun sa mga long-term solutions natin yung nuclear, kasi malinis, baseload siya, tsaka mas mura, hopefully, kung depende sa design. Pero nagta-target tayo na by decade of 2030s na magkaroon na tayo ng nuclear. Ito po, marami pa pong kailangan gawin yan. Kailangan pa ayusin natin yung mga training natin, i-prepare natin yung communities, mag-set up tayo ng mga regulations at regulatory commissions. So, pero isa yan po sa mga solusyon. Nuclear combined with renewable. Magandang solusyon po yan. Pero matagalan to kasi ang nuclear kahit po sa UAE. Pag-construct nila nun, mga 10 years din sila nag-construct ng first 14 years nga ang it took them to build up a nuclear power plant. So, panahon lang po. Talagang antayin lang po natin. But Secretary Garin, nabalitaan din po namin and this was first reported by Bloomberg. Nagkaroon po ng takeover bid mula po sa Indonesia ang Barito Renewable
Barreto Renewables, they are planning to acquire o nagkaroon po ng non-binding offer to acquire EDC, yung Energy Development Corporation, which has around 45% stake sa atin pong geothermal energy sources sa ating bansa. Geothermal. Opo. Magandang project ng EDC, geothermal, reliable, base load na malinis. Ano? Yung offer po, or kung ano man yung transaction nila, hindi pa po nila Yes. officially sinasabit sa DOE. Wala pa pong update on them kasi siguro nag-uusap pa lang sila, no? Hindi wala pang kontrata. So hihintayin na lang namin baka kasi maunahan namin kasi nababalita lang namin kung ano yung nababalitaan sa media, no? But we'll await and we'll make sure na protected po yung assets natin. Apo. Philippine assets, and then it benefits Filipinos also. So kailangan lang talaga bantayan na it respects the law and the environmental compliance nila at kung ano mga requirement na para mag-operate po ng geothermal facility. Opo. And lastly na lang po, Secretary Garin, we understand that you're also busy ngayong umaga pong ito. Yes. Magkakaroon po tayo ng tinatawag nating PAC Silica dito po sa ating bansa. How can we sustain power-hungry infrastructure na gaya ng PAC Silica dito po sa ating bansa na Diba? mabalitaan naman po natin. Tama ka dyan. Kulang na nga yung we need all the electricity that we produce for our own population, no? Tapos magdadagdag pa tayo ng mga data center, no? Nakakain yan ng mga, it could range from 100 megawatts to 1,000 megawatts na malalaki. So ang isang inaaral namin is dapat yung mga areas na yun, magpatayo ng sariling planta. Isa yun I think that's the best solution. Kontrolado nila yung planta, sa kanila yan, tsaka hindi niya kinakain yung kailangan ng mga kababayan natin. So sa separate grid po ito na tinutukoy natin, Secretary? It could be connected to the grid pero may sariling na power plant sila. I see po. Para mas cheaper on their side. Mas mas malaki lang yung capital pero ang gastos nila pero I think it's safer for both sides, for the consuming public ng electricity na regular. Apo. And also for data centers na energy intensive yung consumption nila. Apo. With that, maraming salamat po sa oras Thank you. na ibinigay niyo po Thank sa you, amin Al. ngayong umaga. Thank you, Al. Maraming salamat din sa'yo. Thank you Good po. morning po sa lahat. Good morning po sa lahat at mabuhay po ang ating mga kasamahan sa Department of Energy. Mabuhay po, Secretary Sharon Garin. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.